Okay, makahelp po ba ang low carb to alleviate tinnitus? Yes, marami pong mga nag-i-improve sa ringing of the ear when they take out those ultra-processed food, those mga nutrient-dense food ang pinaprioritize nila. Meron naman po. Paano po pag palagi po nagpapalpitate ang puso or hirap minsan huminga? Naku po, pagkahirap huminga, magpa-consult na agad tayo, ha? Or kung meron kayong pulse oximeter, check nyo yung oxygen level, no? If 93% below, consult na kayo sa doctor. Huwag nyo nang i-observe, consult na kayo. Or pagka nagpapalpitate, and if you're doing the low carb, ngayon lang kayo naglo-low carb, you need to make electrolytes. Ma-address po yan. Ang isa rin nagkakos ng palpitation, syempre yung hindi nakakatulog eh. So, nararamdaman yung tibok ng puso niyo. Pero yung hirap huminga, you need to consult your either cardiologist or baka lungs naman ang problem, pulmonologist. Okay. 16 years old po ba, pwede na mag-low carb pag mataas uric acid at sugar? Aba, may health condition na yan. Any age po, pag may health condition, sugar, imagine mo, 16 years old, ang taas na ng sugar. 16 years old, ang taas na ng uric acid. Ba, address your hydration. 2/3 of uric acid is produced by our body. So, saan yan lumalabas? Through our kidney. Iniihi po natin. Baka naman dehydrated po yung bata. So, yung 16 years old. Okay? So, hydrate. Tapos, yung sugar, ay nako, mga teenager. Favorite ang mga sugar. Favorite ang mga sweet. Okay? Beginner pa lang po ako sa low carb. Mabilis po ako magsawa sa mga ulam, proteins, kaunti lang po, parang busog na ako. Actually, yan yung experience ng mga naglo-low carb or mga nag-keto or nag-carnivore. Okay? Nabubusog, hindi nagugutom. Gusto niyo magutom kayo? Start doing resistance exercise. Mag-lift na. If you will increase your metabolism, your body will look for energy, ang energy food. So, kakain kayo ng kakain. So, gaganahan ulit kayong kumain. Okay, Doc, may kidney stone, ako po, albuminuria, high sugar, ano po magandang diet, naku po. Kidney stone. So, bakit tayo nagkakaroon ng kidney stone? Dehydration. Or baka naman stone former kayo, yung mga oxalate sensitive. Iwasan nyo yung mga food that are rich in oxalate, at yung mga vegetable, leafy vegetable. Albuminuria. Okay, protein in your urine. Tingnan natin kung merong infection, it might cause protein in the urine. If you are dehydrated, pwede mag-cause ng protein in the urine. If you are doing strenuous activity, tumataas din or nagkakaroon ng protein din sa ihi. High sugar, nako. Complication ng high sugar. Sabi ko sa inyo, mas takot ako sa mataas na sugar kaysa mataas na cholesterol. Okay? So, address that. Prioritize protein, fats, healthy fats. Lower your carbs, please. Okay? Ayan. Uy. Doc, may maintenance po ako sa hypertension. 3 taon na. Yung iba, dekada na. Pero nag-check up last week, 112/66. Pero wala nang po sinabi na about sa medicine ko. Tapos yung cholesterol ko, nag-lab test po ako. Wala pa po result. Sugar ko po, slightly elevated, 112. Okay. Your BP should be monitored. So, i-journal ninyo yung blood pressure ninyo. Sulat nyo lang yan. Then, sa consultation, ipakita nyo yan sa inyong doctor or sa inyong trusted doctor. Re-reviewin. Baka pagka ang BP nyo 90/60 or below 85/60,
55, I'm sure, magle-lessen yan ng medication. Kung 112 over 66, once lang. Kasi sabi mo, eto lang, last week, once ka lang nagmo-monitor. Pero pag kayo mga ibang BP mo, nasa 128, 130, over 80, continue pa rin tayo. Ha? Kailangan yung 1 month or 3 months na BP monitoring. Ma-monitor natin yan. Okay? Ayan. Paulit-ulit yung tanong. Ask lang po kung mataas po ang CREA po na 117. I think mataas ang 117. Ang normal yata is 100 below or 98. No? Well, kung CREA lang ang mataas, try to address your fluids muna. Okay? Tapos kung first time lang na mataas, address your fluid. So, mag-focus ka muna sa water or electrolytes. Umiwas ka muna sa mga concentrated fluids. Ito yung mga water na may kulay. Iwas ka muna dyan. Okay? Ayan. Ay, o nga pala, yung question kanina no, sa Facebook. Doc, sa ultrasound, I have fatty liver. Sa laboratory, yung liver enzyme, normal. Meron pong ganon. Ha? So, i-address pa rin natin na fatty liver. Tanggalin natin yung mga fruits, mga alcohol, tanggalin na natin. Then, focus lang kayo sa strawberry, berries, and avocado. Lahat din mga sweetener, mga sugary food, sugar drink, tanggalin natin. Okay? Drink your fluids, eat healthy foods. Then, after 6 months, repeat the ultrasound. Meron din naman, mataas ang liver enzyme. Pagdating sa ultrasound, normal. Meron din ganun. Okay? Ayan. Ask ko po, Doc, ang hyperthyroidism, kaya po bang gumaling sa low carb? Well, in my clinical experience, no, may mga patient po ako na hyperthyroidism, hypothyroidism. They did the low carb. Aba, gumagaling, no? Nagno-normal ang kanilang thyroid hormone. Nagno-normal. Okay? Tapos, ang nangyayari dyan, nag-aano tayo. Yung pinaparefer ko yan sa kanilang endocrinologist kung may changes sa mga medication. Yung iba, binabawasan. Okay? Okay. Bakit nagmamanas ang binti ko po? Dalawang reason bakit nagmamanas ang mga binti natin. Number 1 reason, pwedeng may kidney problem. Number 2 reason, heart problem. So, gawa tayo ng diagnostic test para malaman kung may problem ba ang puso, may problem ba ang kidney. Kung normal naman lahat, baka naman sobrang tagal mo nakatayo or sobrang nakaupo. You need to elevate your feet. Pwede yan. Okay. Okay. Okay, Doc, pwede po ba ang red meat sa may gout? Yes. Pero syempre, kung may gout po kayo, i-lower natin yung carbohydrate. Yung much better na lang na mag-low carb, no? Out yung mga sugary food, sugar drink, ultra-processed food, tanggalin na natin. Alam mo, yan yung mga nagkokos ng gout. Tapos, yung nasa shea, hinahalo nyo sa mainit na tubig. Nako. Ayan. Yan yung tinatawag ko ng concentrated fluids, yung mga may kulay. Yan ang nagkakos ng gout. So, not the meat. No. In my clinical experience, meron ako mga patient na chronic gout, nag-improve ang kanilang gout, hindi sumakit. Tinanggal lang nila yung mga ultra-processed food, mga sugary food, sugar drink, nag-low carb, strict low carb. And nag-improve naman ang kanilang
discomfort, yung problem nila. Cervical spondylosis, pwede ba sa strengthening exercise? Okay. If obese, no, try to lose weight muna. Kasi the heavier you are, mas masakit yan. So mag-lose muna ng weight. Pagka nagsasag na ang skin ninyo, saka tayo mag-strengthening exercise. Magpaturo po kayo kasi ayaw natin magkaroon ng injury. Meron kasing safer way to do strengthening exercise. Huwag tayong gagaya-gaya muna. Magpa-coach kayo. Okay? Ayan. Doc, good PM. Naghinay ko sa low carb 3 months na ako wanna mainom yung diabetic. Ako, hindi ko maintindihan yung sinabi. Sorry. Oh, congratulations! I'm in strict low carb, Doc. Almost 3 weeks. Imagine mo, wala pang isang buwan. My sugar in my first week of strict low carb, pag-check ko, bumaba na. Kaya nga, no, mas nakakatuwa ngayon, may idea na tayo how to handle yung, ang taas ng sugar. Dumadami na ang mga patient ko, no. Pagka nakita ko, first time na mataas ng sugar, sabi ko, pababain natin tong sugar without taking medication. Etong gawin natin. Lower your carbohydrates, take out all those ultra-processed food, those sugar food, sugar drink. After 3 months, tingnan natin. Alam nyo, after 3 months, normal. Imagine that. So, you don't need to take medication with may mga side effect pa yun. Okay? Well, kung talagang kailangan ng medication, hindi ako against that. Kasi, pag hinayaan natin mataas ang sugar ninyo, minute damage yan sa mga cells natin, sa mga ugat natin, that in the long run, in complication ng diabetes. Okay? FBS 100, okay naman po yan. Doc, sinusunod ni hubby yung mga advices mo. Alam mo, natutuwa ko ngayon, no? Dati, nung mga 5 years ago, sa couple, mag-asawa, isa lang ang nag-change ng lifestyle. Yung partner nila, hindi. Kaya ang hirap mag-change ng lifestyle pagka magkasalungat kayo. Pero ngayon, tingnan nyo to, sinusunod ni hubby, ibig sabihin, nagla-lifestyle change na yun. Yung mga advices mo. Congratulations. 1.68 ang CREA niya at after 1 week lang, naging 0.98 na lang. Congratulations. Imagine mo yun. 1.68. Meron din akong nagpa-consult sa akin. 500 ang kanyang creatinine. So, parang nasa 5. After 3 months, 133. From 500, 133. Patient po yan. Okay. Ayan. Okay. Ano ang payo ko sa mga type 1 diabetes? Low carb pa rin. But you need to be guided. Kailangan matutunan ninyo ng tama. You need to be monitored, coached, or guided para matutunan nyo ng tama ang paglo-low carb. Ang purpose natin yan, ang type 1 is insulin dependent na yan. Kailangan niya talaga ng insulin. Pero, pwede nating mapababa ang dosage ng insulin. Okay? Ito nakakagulat. May mga patient ako, diagnosed as type 1, and yet, nung nag-change ng lifestyle, nagna-90 na ang sugar, nagno-normal. So, parang hindi type 1, Tapos, 2 na lang ang insulin. Okay? Malalaman yan after 3 months. Baka matanggalan ng insulin. Well, pagka natanggalan ng insulin, hindi siya type 1. Baka type 2 siya. Okay? Doc, bakit po kaya laging mataas ang pulse rate ko, tumaas ang BP ko, okay naman ako po hydration ko at electrolytes. Mag 1 month po, carnivore. Okay. Ako po, maraming
Maraming factors bakit tumataas ang heart rate. Number 1, dehydration. Kaso sabi niya, nag-hydrate naman. Ilang liters? Kino-compute po natin yan. Kasi pagka nag-overhydration tayo, may tendency din tayong ma-dehydrate. Pag sobra-sobra, yung iba nga, 4 liters, 5 liters, 6 liters umiinom. Sobra. Meron tayong tinatawag na water intoxication. Pwede rin po tayong ma-dehydrate. Okay? Yan. Yes, electrolytes should be homemade. Lalo-lalo na pagka-diabetic po kayo or fatty liver. Kasi kung itong brand na to ang inyong iinumin, napakatamis, tataas ang sugar. Okay. Ayan. Tip naman, low carbs ng renal complication. Ano ba yung renal baka ito yung mga CKD. So, mga naglo-low carb. Okay, may mga out pa. May safe food list, meron pang out dyan. May reason. Pag mataas ang potassium na pagkain, mga mataas ang phosphorus, you need to address. Okay? To be consulted. No? Mag-schedule po kayo. Oh, shout out to Doc Lito. Thank you for your skills. Galing-galing, no? Sana mas lalo ka pang maging healthy, no? Walang mga sakit para lalong mapaganda nyo ang inyong mga pasyente. Okay? Nakaka-break ba ng fasting yung barley drinks? Well, if there's sugar, there's creamer, yes. Kung hindi naman, hindi. Okay. Naglo-low carb po ako ngayon, kaya hindi ko po alam kung okay na ang cholesterol ko. Last year, December po, sabi ng doc dito sa Saudi, medyo mataas daw po ang cholesterol ko, pero hindi po ako naggamot. Basta low carb lang po. Yan ang gusto ko. Aba? Alam mo, napapansin ko, mas dumadami ngayon ang mga health practitioner that advises na mag-low carb. Meron na akong naririnig sa mga pasyente ko, sabi ng cardio ko, Doc, okay lang daw ako mag-low carb. Talaga? Cardio? Okay, congratulations. Supported ka ng cardiologist. Kasi pagka may nakikita silang mga patient na nag-i-improve sa low carb, talagang ipapakontinue nila. Okay? Continue lang po. Do some exercises. Burn natin lahat yung mga kinakain ninyo. Okay? Ayan. Paano po ba mag-umpisa sa low carb? Okay. Paano? Tanggalin natin lahat ng mga ultra-processed food. Aba, yan. May mga hidden sugar yan. Okay? So, yung mga sweetener, sugary food, sugar drink, tanggalin ninyo. Then, tanggalin na natin yung mga starchy foods. Okay? Alam niyo na yung mga starchy foods na yan. Doon lang, mag-start lang kayo doon. Okay? Ayun. Doc, husband ko, type 2 diabetes, pero tuloy pa rin inom ng milk and Milo. Hi. Okay. Well, hindi po ma-address yung diabetes if you're continuing na iniinom itong mga matatamis na mga inumin na to. Okay? Alright. Ayan. Okay. It's just 1 week lang from 1.68 down to 0.98. Yung creatinine kanina. 1 week lang, 1.68 to 0.98. Baka naman dehydrated lang. Kaya nag-improve agad. Okay? Ang galing. Congratulations ulit.